of Pandan, and the reactor will be Municipality of Caramuran. Sino, ma'am? Kayo po. Okay, take it away po. Alay. Okay po. Good afternoon po. So sa Pandan, ang event is Unserved Children with Learning Disabilities. So yung patterns po, increasing po yung reports from teachers of students with signs of learning disabilities. Tapos municipal-wide po yung occurrence and then mostly for-piece beneficiaries. Ang structure, no program, information system on children with learning disabilities. Tapos no governing body to address and prevent the problem. And another one is weak newborn screening due to hospital requirement to submit document. And no early assessment of learning ability or disability. Then yung SPED, naka-mainstream to regular classes. And then limited trained na SPED teachers. And the last one is low food security resulting to malnutrition. Sa mental model, yung parents, hindi nila nakikita na yung importance po ng newborn screening. So, and then, parang normal lang, yung tingin nila, normal lang yung ganun yung bata kasi normal lang na mahina yung bata, matututo din yan, parang ganun yung kanilang ano. Tapos normal lang yung late bloomer, kasi meron naman talaga, parang yung belief nila, meron naman talagang ganyang bata na late magsalita, delayed, gano'n. Responsibility of teachers to, yun yung belief din ng mga parents na parang inaata na lang yung responsibility ng pagtuturo sa teachers. So, hindi namin responsibility yun sa mga school teachers na responsibility. Then yung LGU, lack of data on the extent of the problem. Tapos yung sa teachers, ipasa na, parang kasi sila sa DepEd, parang may memorandum na bawal magbagsak, di ba? Parang alam niyo na rin naman siguro yun. So, pinapasa nila. So, kahit nasa grade 5 na, hindi pa rin marunong magbasa. Okay, so, bahala na sa next teacher. And then, yung affected din yung kanilang performance kasi kung meron maraming silang estudyante na ibabagsak. So, yun. I-refer para ma-certify ng doktor para po ma-retain sila sa 4-piece program kasi kailangan, di ba, dapat nasa school yung bata para ma-retain sila sa 4-piece. Yun po. Thank you. Thank you so much po, Ma'am Grace, sa magayon na presentation. Pero may additional lang po kami doon sa kanila pong mga na-present. Ano po, especially I'm a mother with ASD. Kasi I have a son with ASD. So, dagdag ko lang po ito. Ano po? So, number 1 po, isa din po sa problem natin is yung low awareness ng mga parents on early sign of developmental disabilities. Diba, dapat growing up pa lang, alam na natin yung mga signs. Especially doon sa mga may ASDs, yung may mga delays, speech delays, yung may mga motor skills delays. So, dapat alam na po natin yon. And pagdating naman dun sa mga mild naman, parang wala ding follow-up sa mga children pagdating sa mga bata. Nagkaklase yung bata pero walang follow-up sa bahay.
parang inaasa na lang, tama po yung ano nila, na inaasa na lang talaga sa mga teachers na, ay, role, yun na yan, kumbaga, responsibilities na yan ng teacher. Kami, mag-provide lang ng food, maalagaan lang sila, pero yung pag-follow up, dapat nasa parents pa din po siya. And, yun nga po, kulang talaga yung support sa parents. Alam na, may mga parents kasi na alam na nilang may disability, pero tinatrato nila as normal yung bata. Tinatrato po nilang normal yung bata. And ang sa atin din po sa local government is wala talaga tayong facility na exclusive doon sa mga children with disabilities. And alam natin na napakamahal ng specialista na mag-handle po nito. And sa ngayon, although dito sa Verac meron na po tayo, kada session is 700 per session. Tapos, required po sila at least 3 times a week na dapat nasa session po sila. Depende pa din po yun kung occupational, kung speech therapy, kanya-kanya din po yun. So medyo mahal talaga po. And yun nga po, yung early detection, mas gusto natin kung early detection, early intervention, mas matutulungan natin yung mga bata. Kasi ito yung mga disabilities na ito, madidevelop lang po sila kung nabibigyan po sila ng appropriate interventions. So that's all lang po. Thank you. Thank you. Yun na po yung reaction. Okay. Other LGUs po? Partners from UNFPA, meron po? Sige. I think yung issue rito, yung DepEd is not part of the LGU, no? I mean, hindi strictly under sa inyo. But you have the local school board. Is it possible na magkaroon ng, for this kind of program, masubmit sa local school board for funding some activity para dito? Kasi may pera ang local school board, di ba? Doc, meron pong local school board sa amin, pero ironically po, ang MS at saka MHO po, hindi siya member ng local school Ay, board. nga. Ang nangyayari nga, Doc, ini-invite ko ang sarili ko if I have to talk about something na health concern, like yung mga immunization, yung mga deworming, nag-a-attend ako doon sa school board. Yung, sinama ba natin sa SDC, yung local Sa, school board? sa LCPC, Baka dapat isama natin, ano? Di ba yung sa SDC na i-create nyo? O human development, baka dapat kasama yung school board. sa LCPC po, during meeting kasi, minsan, wala pong representative from DepEd. So, hindi natatakal kung ano yung kanilang mga issues and concerns. O nga, kaya gano'n. Dati, just for noong 1990s, may program ng DOH, yung teacher, parent, midwife, child, na may yung kung may problema yung bata o may messages na kinoconvey yung teacher, dadaan sa bata, pupunta sa nanay, malalaman na. So may connection that way yung health at saka education. Pero hindi na yata ginagawa, but you could also have that in the future. May bago yata, Doc, kasi policy and DepEd, no disruption of classes. So, kung may mga activities kami, tinatiming namin na bakasyon. Tapos kung nari ongoing ang school year, hahanap ka talaga ng So yung mga deworming, At least ganyan kasi, January and July pasok talagang yan. pasok kami sa Mga wash. activity na to. Ako. Ah. Pero yung kunwari mag-IEC, hindi ka dapat mag-disrupt ng klase. pero hindi ito IEC, ha? Yung within the curriculum, may messages na ibibigay ang teacher to communicate to the child na mapupunta na pwedeng midwife mag-reinforce. Pero matagal na, I don't know if that can be revived, na doon nagtutulungan yung health at saka education. But siguro, for the team din, pwede natin isama yung school board, ano, sa SBC concept. Wala. Gusto niyo po bang ilagay sa roadmap? Nakasama dapat sa SDC. Kasi yung napansin ko, wala,
walang representative from school. DepEd, wala dito. At oo, hindi, kasi sabi niya, hindi naman kasi invited. Pero kung makikita sana dito, yung inaano natin ng mga, sa clustering, yung mga indicators, dapat maano doon, school na activity, school children, o kaya dito, may mga concerts, mga events, halos makakatulong din sana sila. Sige, okay ma'am. Pwede i-explain ko po yun, bakit hindi kasama ngayon ng DepEd. Kasi di ba po, naglilimit kami. Pero po, pagdating natin sa practicum, isama natin ang opisina o core person na dapat makakatulong sa roadmap. Nagets po ba, Doc? Kasi alam natin, hindi lang nga tayo ang kailangan trumabaho nito. May other agencies pa. Kanina nasabi ni Doc, may budget. Actually po, sa original po namin na andyan po talaga si DepEd, si budget. But because of our limited din na budget, na din namin sa training, dapat diba Armand, yun yung instructions kasi din ni Armand sa inyo, na talagang mag-identify ng lang. So, hindi po tayo maglilimit ng core team. Okay po? Sige. Sagutin ko lang po yung isa sa tanong ni Doc. Ano po? Kasi yung SPED po is isa sa programs na dapat din pondohan ng sa local school board na dapat nakasama sa kanilang plan. Pero ang problema po natin is wala po tayong data. Tama po yung sa kanila. Kasi wala talaga tayong concrete na number. And isa pa din, ang isang factor pa din ang nakikita ko is sa amin, problema namin, di ko lang alam kung sa ibang LGU is din, yung data ng DepEd, mahirap talagang makuha. Kahit, di ba, pag sa child-friendly local governance, mahirap talagang humingi ng data sa kanila. Kahit parang kami yung lumalapit sa kanila para makakuha ng data. Which is, sabi ko nga, dapat sila yung magbibigay ng data sa atin para mabigyan ng pondo yung kanilang mga programs. So yun, sana din talaga kasama yung DepEd sa ganito ding planning para makuha din po natin yung views po nila. Especially sa talaga is dumadami talaga yung mga students or children with learning disabilities sa ngayon. Hindi lang talaga natin, yun din po ma'am, isa din is yung capacity din ng teacher na ma-assess din talaga yung mga may disabilities. Kasi yung iba talagang hindi mo siya basta-basta masasabi na may Kaya yun din sana, din sa pwede nitang yung capacity din po talaga. Kaya very important na may din po tayo from DepEd. Noted po. Last na siguro, no? Kasi Last ba? May isa pa? Okay. Last na. May insider information kasi ako. Parang lalo kayong ma-agitate nito. May information kasi ako na soon magkakaroon na ang memo ang DepEd on inclusive education. So i-mainstream na yung mga batang merong mild autism and considered mild condition, developmental condition. So parating na yung memorandum na yan. Pero eto nga, as presented, marami tayong challenges sa capacity, training ng teachers, yung kung may SPED or wala ang school, di ba? Pero yun na nga, valid yung na-share ninyo na hindi kayo makapag-budget kasi walang data. Di ba ang budgeting ng LGU, data-driven. So, baka pwede nating pag-isipan sa pag-draft ninyo tomorrow ng inyong plan. Kung hindi pa tayo makapag-allocate ng budget for this target number, baka pwede nating simulan doon sa pag-allocate ng budget to provide assistance, example AIX. Pwede ba nating ipasok sa AIX or financial assistance yung para mabigyan natin ng support yung mga parents na may dudang, may something nakakaiba sa aking anak, may pa-assess. Kasi teachers cannot assess disability. Diba? For us to make sure na ang bata ay meron talagang ganitong condition, we should look for developmental pediatrician,
psychologists, mga professionals talaga na mag-a-assess. And it's costly. O sa ma'am din po ako, ASD din ang anak ko, ang mahal ng assessment, ang mahal ng therapy. Diba? So, simulan natin at least siguro sa mga plano, support para sa assessment. Kasi baka pag lahat na ng magulang, sige, may assistant, sige, ipapa-assess na yung mga anak, kahit duda pa sila, pero sasabayin natin yan ng IEC. Kasi yun nga, pag once in denial ang magulang, patay tayo dyan. Diba? Hindi yan makaka-receive ng tamang intervention. So, IEC plus financial support para maipa-assess yung mga bata, para papunta tayo doon sa makaka-capture na tayo ng data na itong incident, itong event na ito is ganito siya, ganito ang magnitude niya. So, only then can we level up doon sa next budgeting natin na meron na talaga tayong specific na interventions, projects with budget. So, yun. Okay, maraming salamat. Isang A po sa Municipality of Pandan. A! Okay, last po from Municipality of Verac. Ang reactors are from the province. Okay? Sino po ang alay? Okay, good afternoon po. Sa Verac naman po, ito naman po yung cases, namin. Sa event namin is increasing adolescent pregnancy. Okay, so naglagay kami ng data para may comparison din tayo. 2024, 139, and 2025 is 152. So may alam ko din tayo siya. So, sa baba, pattern, halos lahat pong cases is, naglagay po kami ng socio-economic status kasi halos lahat po ng cases is nasa low income family po siya. Then, ikaw rin, early sexual initiation among adolescents, and almost lahat din po ng cases na na-track namin is marami during first quarter. And halos lahat po is in school na babae. And halos lahat din po is galing po sa broken family or may absence of caregivers. And halos lahat din pong babae is may peer influence. Kumbaga, halos lahat po sila is tawag doon yung namamarkada, tama ba yung word ko? Kasi napatunayan din namin ito kasi sa nutrition office din po, pag sinabi kasi yung teenage, at risk na din yan, kaya dumadaan po talaga yun sa nutrition office. Doon din namin napatunayan na halos magkakakilala yung mga teenage na to, magkakaibigan, may mga time na magkakaibigan pa sila. Then dito, structure, okay. Sa baba, structure, okay, so isa sa nagpupush po sa kanila, yung poverty and lack of local employment. Then, inadequate or no access to right information on ASRH. Then, weak or lack of parental guidance. Kasi halos lahat nga po is from broken family and yung iba is nagmamigrate, nagtatrabaho sa Maynila, ang parents is nagtatrabaho sa city or sa Manila or yung iba naman is abroad. And okay, so no youth participation and limited access to adolescent-friendly health service. Out of 3 RHU, may isa pa lang po tayo. And level 1 pa lang. Ongoing to level 2 pa lang po siya. Then sa mental models, peer, talking about sex, everybody's doing it. So, parang natural na sa kanila na once na natural na din yung usapang sex sa kanila and halos lahat
nangyayari sa kanila. Then, sa family dynamics, merong si mama, kasi papa, ngani, ay, Bicol. Si mama kasi, si papa ay, kumbaga, nag-asawa agad. Ang hirap, ipatranslate yung ako. So, nag-aki ning maaga, kumbaga nagkaroon ng anak ng maaga. Then, kumbaga natural na, kumbaga yung ibang teen pregnant is yung family nila is may same case din na kumbaga yung history din. Then, sa parent naman, walang open conversation or communication between the parent and sa anak kasi parang siguro sa atin din na nakakayang pag-usapan yung sex between parent and sa anak. So then sa community parang yung acceptance na sa ganitong edad na mga 10 to 14 parang accepted na dito sa atin na may mga boyfriend na yan, girlfriend, and parang natural na sa kanila kung may mangyari. Okay lang. Kasi compare nung dati, parang medyo strict pa na pag ganitong edad, dapat wala ka pang boyfriend or hindi ka pa pwedeng pumunta or makitulog sa ganito. Pero sa atin, sa panahon ngayon, dito sa Virac, is parang pag ganito, okay na. Pwede ka na makitulog dyan, o pwede ka na magabihan, or kahit 12 o'clock na, or yung madaling araw na, okay lang na nasa labas pa yung anak. Parang ganun na dito sa atin, sa community. Then, sige po, taga Bicol na. Parang ganun na po. Lakwat siya. So, yun po yung sa Virac po. Contraceptives only for adults. Yung, kumbaga, yung isip din ng mga bata. Kumbaga, yung mga kasi kaya nga, din po siguro, dahil kulang kami sa, kulang kayo yung talk about kung ano yung sex education. Okay. Thank you. Sige po, Ma'am Travis. Thank you, sir. Sige po. Ako po yung alay. Okay, so ang reaction po namin in general, that's a perfect triangle. Palakpakan po natin ang ang panggawa. Okay. So kung makikita po natin, premisan po nila kompletos recados na po yung simula sa event hanggang doon sa ating tawag dito, mental sa patterns, kompleto po sila. And just to add lang po dito po sa ating kayo pang huli ma'am? Mental models dyan, sa mga mental models. Kasi po, working in the youth development offices, siguro makaka-relate po dito yung mga kapwa natin Lidos. Napakahirap po i-introduce sa Catanduanes ng SRHR, ng sexual and reproductive health concepts dito sa Catanduanes. Kasi po, halos siguro more than 90% dito is predominantly Catholic or Christian. At kahit po sa Provincial Youth Development Council, nahihirapan po kami na magpasa ng mga resolutions regarding that problem. For example, yung adolescent and teenage pregnancy, pwede pong kakabit yan ng problema natin sa safe sex. Among teens, among the youth of today. Kasi nabubuntis sila. Ibig sabihin, wala silang option. Hindi po ba? And at the same time, working at DepEd in my years, mahirap din pong i-discuss, para dun sa mga teachers, for example, yung mga Gen Z, tapos yung mga sumunod sa aming generation, para ang hirap mag-open ng ganitong usapin. Kasi nga po, number one, yung mga kasama ko, pinalaki sa ganong method, na it's a taboo na pag-usapan yung tungkol sa safe sex.
So talagang napakahirap po. And we can't deny the fact that this information, for example, about the process, nakukuha po yan ng mga bata sa kanilang, tama po yun, sa kanilang peers. Nagpapa-exam ako, nagkukumpulan yung mga lalaki dun sa dulo ng sa row 4, nagkukumpulan. Akala ko nagkakopyahan, iba pala, nag-YouTube pala, ng kung ano-anong bagay. So, nakukuha po nila ito sa kanilang peers, sa media, and all these videos are within their fingertips. Kaya po hindi na po natin malilimitahan kung ano yung pwede nilang explore. All we can do is to educate them properly. Para po sa para po sa atin. And siguro po, when it comes naman po dito sa reproductive sex or reproductive health education, malaking bagay po siguro dito na maging aktibo din po ang academe at ang, of course, basic education, ang DepEd. Kasi for example, marami po kami youth organization na ganyan ang advocacy. Actually nga po, sabi ko nga po, nagkanda kami ng ng SOGSC consultation tour. And marami po talaga sa mga kabataan ngayon ang naghahanap ng mga options for safe sex, for example. Pero kapag nagkakandak po ng mga seminars, ng mga trainings, for example sa state, nagkakaroon ng ino-ostracize yung ginagawa nila. Kasi sabi nila, hindi daw ito dapat gawin because it's promoting promiscuity, which is a backward concept. Kasi nga po, nangyayari ito. Kahit anong gawin natin, mangyayari yan. All we can do is to inform them properly. Same with DepEd. Though ini-incorporate naman po siya sa ini-incorporate siya sa curriculum, but still, meron mga science teachers na ang tawag pa rin kapag halimbawa, ito yung flower natin. Bakit tinatawag yan na flower? Hindi po ba? So, sa nomenclature pa lang, hindi na po swak yung nare-relate dun sa estudyante. Kaya medyo mahirap po talaga kapag yan po yung kalaban natin. But still, we should push through. Kasi para naman po yan sa kabataan. Thank you po. Okay, thank you. Thank you po. Lahat po na sinabi mo, sir, na sa ASRH core element kahapon. Actually, isa-isa ko, may art, may education, may adolescent-friendly health facility, di ba? Okay. So, sino ba po ang gusto mag-react? Hi, si Doc. Sige, Doc. Thank you for the presentation. Gusto ko lang dagdagan na when you look at the picture ng adolescent health sa BIRAC, yung may binanggit ka na numbers, 130, 150, pataas, you might want to cluster yung demographically. Pag above 18, pwede na mag-asawa yan. So, hindi nyo dapat concern yon. I mean, technically, dapat siguro mag-pre-marriage orientation yon. At saka yung DSWD, may PMOC yan na ginagawa for those who get married below 25. Doon sila papasok. Pero sana mag-focus tayo sa below 18 because they cannot marry, they cannot cohabit under the SEFMU law. And because they're under 18, nagta-drop out yan sa school. So yan ang tinatawag na social emergency ng teen pregnancy. And so as a group, yung below 18, may socio-economic difficulty. Kaya social problem. Now those below 16 is another group na babae. Under the statutory rape law, they are potentially victims of statutory rape. And ibang aksyon yon. Another thing you should look at, sino yung partner nila. Kasi madalas, nationwide, ang nakikita ng PSA, 50% of the partners of adolescent mothers are more than 3 years older sa kanila. 50%. Another 40% hindi nire-report
kung sino yung partner or age. Dapat ba yung civil registrar tinatanggap yung ganong birth certificate na walang edad, walang partner? Siyempre, that did not happen by herself, no? Hindi complete ang birth record kung hindi mo alagay kung sino yung father, no? Or even the age. So, may mga nagtatago riyan ng edad. May nagtatago ng relationship. So, why is it that 41% of birth certificates are incomplete? There is something being hidden. So, just looking at the data, sa demographics, mag-group mo na yung adolescent mothers into potential areas for support, assistance, legal assistance, socioeconomic support. And ang hindi nyo lang nabanggit, yung social protection aspect. Lahat ng babaeng nabuntis below 18, they need social protection. Biro mo, nag-aalaga ka ng baby mo, tapos yung parehong magulang mo, maaring nagtatrabaho, sabi mo nga dysfunctional, isa lang ang magulang na nandun, kung may kapatid yun, siya pa nag-aalaga ng kapatid niya na mas bata. So, napakabigat ng sitwasyon ng batang ina below 18. So, that should be the subject of social protection. Kung 151 year, 130 another year, pagbilangin mo yan kung nagsimula ng 10 years old yung pagbubuntis. 7 years after, batang ina pa rin siya. Hindi pa siya nag-graduate ng 18. How many of them are in that situation in Virac? No? So, pwede nyo makuha yon. Birth record lang. You can check how many are still below 18. How many need social protection. So, just looking at the data alone, makakaisip na kayo. Or, pwede na, hindi naman makakaisip, you should think about programs to support them. Para makabalik sila sa school, ALS, no? Maghanap ng daycare. Kasi daycare ang problem ng mga batang ina. As I said, nag-aalaga ka ng kapatid mong maliit, may baby ka pa. Diba? So, putting ourselves in their situation will help us develop yung necessary programs for them. Thank you very much. Okay, sige. Doc? This is not particularly lang sa Virac LGU, pero sa mga LGUs po kasi natin na may mga teenage pregnancy, siguro maganda din tingnan yung nag-repeat pregnancy while adolescent sila. Kasi, di ba parang isa din yun sa objective na, okay, if you cannot prevent teenage pregnancy, at least we reduce repeat pregnancy. Yes. Ang tanong ko dyan, Doc, sa FHSIS po kasi, walang indicator. Pero, familiar po kayo sa National Safe Motherhood na template? National Safe Motherhood Program template. Nasa loob din siya ng FHSIS na manual po, MOP. Doon mo makikita ang number of repeated pregnancy, yung pregnancy tracking. Pero, since paano po ninyo na monitor ang repeated pregnancy, especially sa adolescent, dito sa Catanduanes? Pag-check up lang, Dok. Pero anong specific template or na ginagamit para siya to? Prenatal? Number of prenatal? Prenatal lang ba? Record. Dito, Dok, wala, diba? Wala rin kayo, Dok, meron. Tracking, yon, pregnancy tracking. Oh, yes, Todd, ma'am. Yung pigamin mo po ba, ma'am? Yung reporting tool? Yes, reporting Meron tool. po ang FHSIS, yung sa M2 na piga sabi. M2, meron yan doon na, meron doon po na indicator, yung for, lalong-lalo na doon sa 15 to 19. So, meron pong indicator doon na
kung repeat pregnancy ba yan. At merong tanong na ganyan, doon naka-disaggregate din po siya. Repeat pregnancy. Yun po yung bigamin mo. Sa FHSIS tool, oo, monthly, then consolidated into quarterly. Review namin Opo. po kasi Yung bagong manual of operation na yun. MOP. Oo. Review na. Anong MOP po yan na version? 2020, 2018 po ba ma? Pabago-bago kasi yung pagbago ng indicator ng Department of Health. Oo. So, dito po sa bago na naman na guidelines nilang pinalabas, meron ng, Sorry ma'am, pwede namin malaman. Kailan ma'am? Para at least kailan ba yun? Parang, kasi yung reporting tool na pag-DQC namin ngayon na 2026, meron na. bago. Oo. Okay. Ito yung recent siguro, Doc. Okay. Sige. Okay. Sige. Noted, ma'am. Pero, ang tanong ko, ito na ba ang ginagamit ng mga munisipyo? Yes po. Okay. Lahat po. Okay. Sige. Sige, Doc. Ma'am Gail, di ba meron na tayong gano'n? Ang reporting is this year. Wala sa previous. Okay, noted po. May tanong, clarification lang, doon sa numbers na binigay mo, pregnancies po ito at based doon sa pregnancy tracking system mo? Meaning, sa inyo talaga nakatera? Sa program coordinator, kay Ma'am Wen, Verac only lang po yan. Base po yan sa pregnancy track for the year in 2024-2025. So pregnancy siya, hindi siya birth? Hindi po, track pa lang po, pregnant track. So, pwede nang anak na din po. Yun. So, in the course of pregnancy, hindi general siya daw, tama. Pregnancy. Oo, pregnancy pa lang. Okay. So may ano naman po kayo, report on the live births to women age 15 to 19. This every year. Yes po. Na kay program coordinator. Opo. Ang meron, For Verac lang talaga siya. opo, yung sa kanya. Meron po ako, ma'am. Kasi kami yung nag-report sa Verac, yung lahat ng nanganak dito sa Verac by na-disaggregate. Tapos nakikita naman, ma'am, kung repeat adolescent birth based po doon sa gravidity and parity na reported po sa hospital. Opo, sa residence. May disaggregation, okay. Kasi di po may place of delivery at place of occurrence, okay. Okay. Sige. Isang malaking A po sa ating municipality of Verac. Yay! Okay! Kamusta naman? So before I end my session po, isang one-word insight lang po na pinaggagawa natin simula kaninang 11:30 sa session na ito. One word lang po ha. One word. One word. Pwede po yung may dash. Insight po sa session na ito. Okay, dito may narinig ako sa Verac kasi kayo po yung last, kayo naman yung una ngayon. Sige ma'am, one word insight lang po. Heavier po siya. Since next time po. Hindi mo kailangan justify ma'am. Heavier, okay. Thank you po. Next po. Pwede po Bicolano, pwede Tagalog, pwede Chinese, Japanese. Bigo ma'am. Mabigat. Pabalikan ko daw siya. Sige. Pagbalik mo, mahirap. Nakapipaste na yun. Sige. Sige, ma'am. Tayo.
syempre yung first day, more on introduction about the training. Ito yung one word. Oh my God. Ang hirap pa ng one word, kailangan yung Application na po. application. Okay. Heavier application. Sir. New. New. Okay. Since malapit na ako dito, Sir NJ ko naman ano. Mind-blowing. Pwede kasi may dash. Mind-blowing. Aray! Dito po, ma'am. Eye-opener. Eye-opener. May dash yon. One word. Okay. Dito po. Exhausting. Exhausting. Hirap pa sa brain cells, sir. Masyadong ano to. Overloaded. Overloaded. Pwedeng may dash. Okay. Overloaded po si Doc. Overwhelmed po ako. Overwhelmed. Ang hilig niyo sa dash, ha? Okay. Sige. Dito po, ma'am. Moving forward. Ang hilig talaga sa dash. Moving forward. Okay. Ma'am. Helpful. Helpful. Yung moving forward, yung ma'am gusto na ng next session. Ma'am, no? Okay. Dito po. Madugo. 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 Okay, dito po. Complicated. Complicated. Okay? Sir. Bawal ang copy paste, sir, ha? Hirapan tuloy si sir. Actually, nasabi na lang. Ano ba yung bago? Balikan ko daw. Sir, ang mas mahirap yan, copy paste. Baka makuha nila yung idea mo. Any adjective, any verb, one lang, sir. Tapos na, ma'am, ang exhausted. Overwhelmed. Sige, balikan kita, sir. Okay, balikan. Dito. Meron na? Meron na po? Wala. Okay. Entrenched. Entrenched. Ang lalim. Sige nga, may makapantay pa doon sa entrenched na yon, okay? O sige, ito gusto nila. Pagbigyan ko, isa lang. Isa lang. Okay. Ano? I explain. Sige po. When you say entrenched, it means deeply rooted. So talaga malalim po yung yung causes. Okay, sige. Okay na. As demand kasi ng ating kasama, sir. Okay, next. P-A-C-K-E-D. On the record yung documenter, ha? Kasi, okay, yes. Kaya kailangan ko itong i-spell, ha? Okay, next, ma'am. For me, challenging. Challenging. Okay, na-challenge si ma'am. Okay, next. Highly technical. Dalawang word. Papayag ba kayo doon? May dash daw. Sa bagong vocabulary, di ba? Kailangan daw may dash yon. Okay, next po. Kung sa kanya, highly technical, sa akin, strategic. Wow! Ready na kayo sa planning eh. Strategic. Challenging. Ano pa ba? Okay, next ma'am. Complex. Complex, complicated. Okay, C. Pwede. Next po, sir. Excite ako dito kay sir. Engineer. 2 words yun. More gusto pa. Gusto mo pa. More. Okay, next po, ma'am. Challenging din sana yung sasabihin. Parang gusto ni ma'am ng thesaurus pa. Kasi, okay. Comprehensive ba? Ayun. Comprehensive. Very good. Sino yung kailangan ko balikan? Ayun. Fusion. Fusion. Fruition. Explain daw by the demand of our participants. Explain. Parang attainment siya na, attainment, yun ang sinabi, parang ano?
Oo. Yun yung other meaning. Ayun, attainment. Maa-attain ba natin ang ating mga plano? Sir, hindi daw po pwede mag-skip. Sige, cross yan. Crucial, okay? Meron ba? Okay na. Ay, sir, ikaw. Sinkhole. 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 Ay, ang lalim. Sinkhole. Okay. Okay, maraming salamat. Palakpakan mo ang inyong mga sarili. Okay, back to you, Miss Mikey. Thank you, Miss Sins. Anong plapang ibibigay natin kay Miss Cindy? Ano po ng ginawa nating plano, vision? Ngayon naman po ay mas lalo nating maiintindihan or siguro self-reflection na lang din po kung ano ba talaga yung gusto nating mangyari sa community natin. Ano ba ang gusto nating mangyari sa municipalities natin? At ang session na po yan ay ibibigay sa atin ni Miss Timmy Tuazon, isa po sa ating team from ZFF. Siya po ay ang ating project assistant. Bigyan po natin ng 10 taas si Miss Timmy. Sobra. Thank you, Ate Mikey, and sa claps. So, good afternoon again, everyone. I'm Timmy, and for my session, we will have a quick break from the technicalities and everything. Kasi narinig ko, it's heavy, it's madugo, it's overwhelming, overloading. So, ngayon naman po, we will need you to delve deeper into a reflective na aspect pa ng ating leadership journey. For my session, it's called the Vision for Human Development. This part, we will focus po muna on the first part of the Bridging Leadership Framework, which is the ownership. Very good. Yan po. So, yung ownership, it starts from within, di ba? And it begins when the bridging leader develops a deep sense of self-awareness. And yan po, personal awareness and self-leadership. And once you recognize your purpose and what must be done, you move on to the next. You look at the different health and program challenges and the inequities in the local health system, di ba na napag-usapan natin since kahapon yung mga bagay na ito. And then now the bridging leader is moved to create a personal vision and mission. And after uncovering lahat ng nangyayari in their current reality, after mamulat sa realidad ng kanyang society, you choose to make a personal response, a solution na ikaw or nanggaling sa'yo. And today, we are focusing on building your core competencies and thinking strategically on health inequities, problem solving, and making critical decisions on these health challenges. And having this personal vision and mission is important because it will serve as our seed or yung pinaka-starting point natin and pinaka-hugot natin sa ginagawa nating trabaho. And our first activity, we now move on into a guided reflection to help you discover your and articulate your own vision. So, we will tackle 6 questions because we will reflect through the guided reflection activity, and then we will imagine the images that will come into our mind and as well as words, and then after reflecting, we will write our own personal vision. So you may turn to page 67. I-ready lang yung worksheet and then you put your pen on that page and then i-close lang po muna. Because before that, we will
do some breathing exercise po muna to, relax our minds and selves. Yeah. So, I want you to, naka-ready na po yung worksheets sa tables. Okay, you set that aside lang po muna. And I want you to relax and sit comfortably. Yung both feet pa on the ground. Yan po. And then, you can close your eyes or look down lang po. Okay. I want you to inhale. 1, 2, 3. And then exhale. 1, 2, 3. Inhale. 1, 2, 3. Exhale. 1, 2, 3. Again. Inhale. 1, 2, 3. And then exhale. 1, 2, 3. Another one. Inhale. And then exhale. And last one. Inhale. Exhale. And then slowly open your eyes. I hope na naka-relax kayo ng konti and ready to answer the questions that I will be asking as we do our guided reflection activity. You may now open your workbooks and start po tayo sa first question. What key challenges is your LGU facing right now in health and development? So I'll give you a few seconds to write the first few things that come into your mind po. So what are the challenges po? Page 67. There's an allotted box or space for your answers on that page. Okay, you may write keywords lang po. Then we move on to the next. We now look into our self. I want you to write 2 to 3 important facts about yourself. What things are you good at, or what are you good at, and what have you accomplished?
And then, we also imagine our emerging self. How can you use your strengths and talents to address those challenges? Ano ba ang meron ako na pwedeng makakontribute sa pag-address ng mga challenges na na-identify niyo po kanina? So now we move on. What do you love the most about your work as a leader? So, ngayon naman po, think about our community. Looking through the eyes of your community, what do you think their dreams would be? And then after that, isipin naman natin yung seeds natin. Saan tayo pwede magsimula? Where can you start? And what are the strengths and resources that you can already tap?
And then lastly, for the last question, we think about our partners. Who are the co-owners and partners who can help bring your vision into reality? Sino-sino ang makakatulong sa atin para ma-realize or ma-achieve itong vision and goals natin for the community and our preferred future? So, na-answer na po ba lahat ng boxes? If na-answer na po lahat ng yellow boxes, we now turn back to page 66. There's an allotted space again, or box sa baba, where we can write our vision statement. Yung may vision board po na label, yan po. Sa lower part ng page. And then, we can write our vision statement inside the box considering the questions we answered po kanina. Pinaka-integration na siya ng ating mga guided reflection kanina. Here's an example po flashed on the screen. A transformative leader in public health, working with integrity, accountability, and values excellence to ensure equitable access to quality healthcare for all, especially for mothers and children. So that's just an example. Baka meron po kayong meron kayong personal or unique na statement or vision. So you just you can look back sa mga answers niyo kanina and then create one vision statement to integrate all of those vision or ideas po kanina. I'll give you another 3 minutes to create one. Last 55 seconds.
Ayan, I want you to finalize your vision statement because I will be asking one representative from each table naman to share. Para in the interest of time, one lang muna from each table to share their vision statement na formulate or nagawa. So we can start with any volunteers? Okay, I'll volunteer. Ito yung pangmabilisan, di pinag-isipan. Vision statement, a proactive leader in youth development committed to train and develop every Pandananon youth through opportunities for self-exploration, social awareness, human development, talent enhancement towards youth empowerment. Thank you so much, ma'am. And from sino? From province. Minuluntur si Sir Dave. Ako. Sige pa nga. To inspire and empowers others through integrity and compassion. Integrity and thank you, ma'am. From Virac. Hello. So, tigbasa ko lang po siya kasi statistician po ako. So, binasi ko siya sa position po. So, a healthy, resilient, and empowered municipality of Virac, where every decision is guided by accurate data, every community member has equal opportunities and sustainable development improves the quality of life for all. Thank you. Thank you, ma'am. From Karamuran. To lead with empathy, clarity, and purpose, to empower young people in the municipality of Karamuran with their strength and capabilities to achieve sustainable impact. Ang gagaling naman ng vision statement. Yan. So, I hope na mas clear na sa atin ngayon yung vision natin for our future, and considering din yung constituents natin, narinig ko for the Pandan community, the constituents of Pandan, Karamuran, yan po. So as a leader, iniisip pa rin natin sila, no? So, na-remind tayo sa personal strengths natin and available resources, and not just the materials, but also the people or the partners that we can tap or we can collaborate with para ma-achieve yung goals natin and the vision that we have in mind. And speaking of those people, na makakatulong sa atin, we will be having a group activity. Kasi lalayo pa ba tayo? Nasa harap na natin yung people na pwede nating ma-share ng ating visions. And you have each sat with your own preferred future, the change you wish to see, rooted in your own purpose and experience. So from ownership, we move to co-ownership. Yes, that's right. And at this point, each table mag-share ng individual reflections nila. And you'll find a common ground, identify nyo yung recurring themes, shared values, and aligned aspirations across all individual reflections. And just a reminder na to be active listeners while you do the activity. And after sharing po your personal vision statements with your group, I want you to draft a unified LGU vision. And it's a collective vision statement that is concise, inspiring, and reflects the LGU's shared purpose and values. And then after drafting that, mag-usap po kayo ulit to refine and agree and reach a consensus, and the vision should resonate with
each member of the group. Pero po, since it's a unified LGU vision, you will be guided by these questions din po. So kung kanina may personal tayo, may guided reflection tayo sa personal vision, dito rin po meron din po tayong guide. So mas ano na siya, mas may themes na siya na indicated, which are SRH, what does your LGU look like when everyone has access to quality sexual and reproductive health services? AYSRH, what does your LGU look like when young people can safely and freely access the SRH information and services they need? And then GBV, what does your LGU look like when every person is safe at home, in health facilities, and in public spaces? MISP, what does your LGU look like when it's fully ready to respond to a humanitarian crisis such as disasters? And PopDev as well. What does your LGU look like when population, resources, and rights are in balance and no one is left behind? So these are the questions you need to consider when you're going to draft na your unified LGU vision statement. So I'm gonna give you 10 minutes to talk with your group mates, with the core team, municipal core team and provincial core team, and then another 10 minutes po mamaya to draft your unified vision statement po as an LGU.